Game! Complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nananawagan Ayan ho, sila mga nagrarally sa ngayong araw na Kamara, to. no, sa mga kongresista na aksyonan na yung inihain nilang impeachment complaints na higit isang buwan na po yung nakalipas. December pa nung inihain nila. Kanina nga Oh, para sa mga nagrarally na yan, dyan na lang talaga sa impeachment ni VP Sara, iikot ang mga mundo nyo, mga walang niya kayo. Siguro ngayon medyo dumami naman ho sila. Mga nasa 200 ho sila ngayon dumalo dyan sa rally na yan. Wala ho silang pakialam sa budget. Wala ho silang pakialam sa kung ano paman. Ang target lang ho nila, ang impeachment ni VP Sara. Pero mamaya ho tayo makikimbalita dyan sa nangyayaring rally na yan. Kasi ho, kung bago lang ho kayo sa PH Update, naku, alam nyo na ho gagawin mga kababayan. Isang like at isang subscribe, alam nyo na ho yan. Pero bago ho yan, gusto ho muna nating pasalamatan yung mga kasama ho natin dito. Grabe naman ho kayo. Napakatindi ho talaga kung sumuporta ng mga kasama natin dito sa PH Update. No, again, pinapakita ho natin yung mga nagpapakulay na yan. Hindi ho para ma-pressure ho kayo kung ano pa man. Isang like at isang share lang ho, masaya na ho tayo dyan. Pinapakita ho natin to, talaga namang ho ito mga kababayan. Kumbaga, pasasalamat ho ito dun sa mga nag-extra effort. Sa mga ginagawa nating reaction video. Nakukuha po akong magpakulay dyan sa comment section. Teka lang ilalatag ko lang lahat para dire-diretso yung mega love shoutout natin. Mega love shoutout dito kay Arts Fam 1 Kumu. Mega love shoutout. Maraming salamat po dyan sa 2 Canadian dollars na yan. Maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay LMF. Maraming salamat sa 2 pounds. Mega love shoutout. Ingat po kayo dyan sa UK. Mega love shoutout din ho dito kay, ito naman si Ma'am Wildflower. Nagulat naman ako. May pangaramin ka na Jollibee, lahat-lahat na. Maraming salamat ho dyan sa 8,000. Ma'am Wildflower, maraming salamat ho dyan sa pakulay nyo na yan. Sabi ho ni Ma'am Wildflower, thank you so much sa pagbati. Kahit sobrang nakaka-stress mga nyo sa Pinas, watching pa rin po ako. Parang nakakawalang gana na umuwi sa Pinas. Saka na lang uwi pag Duterte na ulit presidente. Kaya nga Ma'am Wildflower, no? Magkagayon pa man, wag ho tayo mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsuporta sa ating bansa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng kandidato nitong si Tatay Digong. Yun ho kasi ang kailangan natin. Kung gusto ho natin mabago ang sistema, maglagay ho tayo ng mga bago kagaya nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Okay? Wag ho natin ibalik yung mga luma, yang si Attorney JB. Yan ho natin, suportahan ho natin. Maraming salamat to dito sa 8,000 yen na to, Ma'am Wildflower. No? Maraming salamat. Napakalaking tulong ho nito. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout din ho dito kay Elicara Moser. Ma'am Elicara Moser, salamat ho dyan sa pinadala nyo na yan. Ingat ho kayo dyan sa Switzerland. Yan, lagyan nyo ho ng bansa, lugar o kung taga-saan kayo para ma-shoutout ho kayo. Maraming salamat Ma'am Elicara Moser, maraming salamat ho dyan sa pinadala nyo na yan. Ingat ho kayo dyan sa Switzerland. Ganda dyan, no? Gusto kong makapunta dyan Pangarap natin makapunta. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Joel Arellano. Siyempre, yan si Sir Joel, di ho nawawala. Lagi ho present yan. Sir Joel, maraming salamat. Ingat ho kayo, ingat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Lorna Masarate, maraming salamat. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Yan si Ma'am Lorna. Yung mga lagi nagpapakulay na may memorize ko na pangalan. Ma'am Lorna, ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Ma'am Lorna Masarate. Mega love shoutout din ho dito kay Marita Alwang. Ma'am Marita Alwang, ingat ho kayo dyan sa Amerika. Salamat ho dyan sa $5. Naku, napakalaking tulong ho yan. No? Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho. Pasensya na, medyo natambakan ho tayo kasi kagabi, dami hong nagpakulay. Chechay, maraming salamat ho Mega love shoutout. Thank you ho dyan sa 10 Canadian dollars. Ingat ho kayo dyan sa Canada Mega love shoutout. Siguro lamig sa Canada ngayon, no? Maraming salamat ho Ma'am Chechay. Ay, grabe naman itong si Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, talagang Sir Jordan Cabico, grabe naman. Maraming salamat po, Sir Jordan Cabico. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si Sir Jordan Cabico. Todo kung makasuporta yan, talagang sinishare pa ho niya sa mismong YouTube. No? Maraming salamat, Sir Jordan.
Etong si Sir Jesse Kabusaw. Sir Jesse Kabusaw. Oh, na-miss ko tong si Sir Jesse Kabusaw. Ingat po kayo dyan sa New Zealand. Mega love shoutout. Thank you po dyan sa 5 New Zealand dollars. Maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay JB The Good Book. Sir JB, ito ano din na ho natin ito si Sir JB The Good Book. Sad to say, wala talaga sa katinoan ang utak ng Pangulo ng Pilipinas. Dapat talagang patalsikin ang sa 2028 Sir JB, ayon sa gusto nitong bangag na to, aalis siya. Maraming salamat Sir JB ha. Ingat po kayo dyan sa Amerika. Salamat. Maraming salamat. At last but not the least, maraming salamat to dito kay Ma'am Osang. Ma'am Osang, maraming salamat to. Osang RMN Japan Vlogs TDCF. Maraming salamat ho, Ma'am Osang ha. Thank you ho sa pagsuporta sa PH Update. Thank you ho dyan sa 800 yen. Mag-ingat po kayo sa Japan. At lahat ng mga nanonood kay PH Update, maraming salamat to. Sa mga nagsishare, di ko kayo maisa-isa. Maraming salamat to. Sa mga nagla-like, maraming salamat to. No, mabuhay ho kayo lahat. Kung wala ho kayo, wala ho dito sa PH Update. No? Kahit na anong gawin natin content, kung wala namang manunood, wala rin hong kwenta. Ika nga. Wala rin makakarinig sa ating mga pinapahayag, sa mga sinasabi natin dito, sa mga ipinapakita natin. Kaya merong PH Update, hindi ho dahil sa inyong host. Dahil ho yan sa inyo. Sa inyong mga sumusuporta. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo lahat. Umpisahan natin ang ating talakayan dito kay Ma'am Nene Bacale, tapos punta tayo dito sa mga walang yang relista na to. Nahalata naman hong kargado ang kanilang mga pinagsasabi diyan sa rally na yan. Dito ho muna tayo, update ho muna tayo dito sa isinampang TRO nitong si Ma'am Nene Bacale sa Supreme Court. Kasi tinanggal hong pangalan niya sa balota. Ito na ho sana ang ating kumbaga kahit papaano magkaroon tayo ng pag-asa na mawala yang si Tamba diyan sa House. Siguro kahit wala naman diyan si Tamba, mangyayari kasi ang umuulo talaga diyan yung mga nasa Malacanang Utusan lang yan si Tamba, kumbaga high level general lang siya diyan. Pero malaki hong partisipasyon niya. Kasama ho siya dun sa mga vital decision making kung paano pahihirapan ng mga Duterte, gigipitin ng mga Duterte. Yan ho, yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Yung mga shot call, isa ho siya sa mga shot caller kung anong gagawin dyan sa House of Representatives. Pero yung last call, manggagaling pa rin ho sa Malacanang. Pakinggan ho natin itong si Ma'am Nene Bacale. Ano po nangyari doon? Sabi daw, ang sabi daw, disqualified ako. Actually, taga-Tacloban ako. Doon ako pinanganak. At doon ako nag-aral, lahat. Hindi naman masasabi, hindi talaga ako taga-Tacloban. Pero bakit gano'n nangyari? Hindi ko ba tinang-test mo sa Supreme Court? Ay, nag-file ako. Oo. Ano po yung naging decision mo? Wala pa. So, going on ang aming, siguro by next week, sana lumabas yung TRO na. Okay. Pero kailan nag-file ka? Sana lumabas. Last Monday. Okay. Last month. Kasi inayos ko pa yung mga documents na kailangan. May mga requirements kasi yung sa eskwelahan, baptisma, lahat. Teka lang nagulat lang ho ako. Teka lang Ma'am Nene, pasensya na Grabe naman ito. Hindi ako makapaniwala dito kay Ma'am Wildflower. Grabe naman ho ito. Dito sa pinadala ni Ma'am Wildflower. Ma'am Wildflower, salamat ho talaga dito sa 8,000 yen na to. Maraming salamat ho. Thank you ho. Grabe naman ho niyan, madam. Ang laki naman ho niyan. No, isang like at isang share lang ho, subscribe. Masaya na ho tayo diyan, Ma'am Wildflower. Wala pa nga pangalan ni Ma'am dito. Maraming salamat ho, madam. Thank you. May pan-Jollibee ako mamaya. Makakapag-Jollibee ako. Ito ho. Tuloy natin. Maraming salamat ha. Thank you. Hindi ko kilala tong si Ma'am Wildflower pero sobrang laki nung 8,000 yen. Sobrang laki ho nun mga kababayan. No? Nagulat ho ako 8,000 yen. Sabi ko, laki nito Grabe. Ma'am, maraming salamat ha. Mabuhay ho kayo. Lagay ko dito sa Gedli to. Ayan. Wala namang pangalan tong si Madam Pero mega love shoutout dito kay Ma'am Wildflower. At ang mga dokumento na talagang nagpapatunay na taga-roon ako. Doon ako nag-aral. Ano po yung naging grounds, ma'am? Bakit po kayo na-disqualify? Dahil hindi daw ako taga-roon.
Hindi ako taga-Tacloban. Registered voter ka na Tacloban. Nag-register ako. Ilang years na po na registered voters mo? At least ang ano natin dahil nag-transfer ako from Manila kasi nagtrabaho ako sa City Hall ng Manila, nag-transfer ako ang 6 months. Nakumpleto ko 'yon. So kailan po yun, ma'am? Yung pag-transfer mo papalik sa ng Tacloban Last year, last year? Apo. So, pasok po yun. pasok. You have completed the 6 months Yes. government period po. Apo. Pero may bahay kayo doon, ma'am. Meron. Doon kami nakatira. Yung pamilya yun nandun din po. Nandun. Taga ron talaga yung si Ma'am Nene Bacale. Yung palang naging grounds ng disqualification niya ay baka pinitisyon na di naman taga Tacloban yan. Ginanuno siguro ng mga nasa kampo ni Tamba. Accent pa lang ho eh. Taga Tacloban na ho yung si Ma'am Nene Bacale tapos sasabihin nyo hindi. Diba? May problema tayo. Then, okay. So, you are expecting, ma'am, Madam, pagka napasama na ulit sa balota yung pangalan mo ha, kayong dalawa ni Tatay Digong, isasama ko kayo dyan sa Gedli. Kayo lang yung mga kandidata na isasama ko, yung kumbaga yung vital ng mga local government official na kailangan maluklok sa pamahalaan para malabanan ng mga masasamang elemento dito sa administrasyon. lalabas yung PRO next year? Hopefully. Hopefully. Mga natin yan, Madam. Okay. Ha? Para fair ang laban natin. Hindi nyo ba Okay. nararamdaman na hindi nyo ba nasabi na oppression din ito? Na Ano? Yung ginawa po sa inyo ng kalaban ninyo? Di ko man masyadong naramdaman yon. Basta kung ano ang tamang proseso, gagawin ko. Ginagawa ko. So kayo lang po yung kalaban niyo doon sa Tacloban. Actually, meron pang dalawa. Pero sabi, no, isan sila. Pero wala na. Hindi naman sila nagreklamo na. Natanggal din sila or na? Natanggal sila. Ano po yung naging position po natin doon sa Tacloban, ma'am? Before tayo tumakbo. Ako dati nasa City Hall ng Manila. Nagtrabaho ko sa Congress, yung panahon ni Congressman Cotilla. Nakapagtrabaho ko ng PCSO. Tapos ang last kong trabaho sa PNS. Ano yung chances natin na manalo tayo doon, ma'am? Ako ang chances ko manalo 101%. Yun. So, Yan ang mga gusto namin. Tiwala lang, Ma'am Nene, mananalo ho talaga kayo. Dahil yung mga taga Tacloban, sukang-suka na ho dito kay Tambaluslos. Sukang-suka na ho yung mga kadistrito nyo ho dyan kay Tambaluslos. Kaya kakampanyan ho namin kayo dito sa PH Update kahit di pa ho namin kayo na-meet, nakilala o basta. 110% madam. Suportado namin ho kayo. talagang sukang-suka na Labanan nyo ho yung mga kalaban yung masasamang elemento dyan. Labanan nyo ho sila. Huwag ho kayo magpatinag. At pagka nakaupo na ho kayo sa House of Representative, gawin nyo lang ho yung tama. Kung ano ho yung ginagawa ni Congressman Isidro Ungab, sabayan nyo ho siya. Kasabayan nyo ho yung si Kong Pulong. Yung mga nasa tama, maging maingay ho kayo. Huwag nyo isipin yung yung proyekto o pabor o kung ano pa man. Basta tayuan nyo ho yung kung ano yung tama. Wala. Hindi ko masasabi yun. Bahala na. Okay. So wala ba yung parang move yung kampo ng kabila na kasi noon siya na pinipili niya yung kalaban. Wala bang move na Hindi ko alam kung binibili ang mga kalaban. Yun ang hindi ko alam. walang There was no move na, walang attempt na bilhin kayo. Wala na. Wala. Sigurado, madam, Sigurado, walang attempt pa, ha? Basta wag ho kayo magpabili. Kasi nagkaroon ho kami ng pag-asa na mawala yung isang may saltik dyan sa House of Representative noong dumating ho kayo. Sana hindi masayang yung pag-asa na ibinigay nyo sa bawat Pilipino na kasi ang si Romualdez kahit na lang yan, congressman, yung ginawa ho niyang paghahasik ng lagim dama hanggang sa ibang bansa nga, di ba? Hanggang sa buong daigdig, di ba? Tinutusok-tusok nga yung ilong niya sa Japan di ba? Dahil galit na galit sa kanyang ating mga kababayan. Wag ho kayong magpabili
Dahil ano lang ho yan, no? Temporary lang yan, no? Pero yung ano namin sa inyo, yung pagtitiwala, yung respeto, nandyan ho yan. Ma'am Nene, ha, basta kami dito sa PH Update 110% suportado ho namin kayo. Kung ano man maging desisyon yan, wala ho tayong magagawa. Sana ma-TRO para maisama kayo sa listahan sa sa balota. At pag naisama na ho kayo, mapapasama ho kayo dyan sa gilid. No? Kaisa-isa ho kayong dalaga na ano dyan, may isasama dito sa ating mga kandidato sa GEDLI, no. Ito, rekta ho tayo, silip po tayo dito sa mga sa mga bayaran. Yan ho talaga literal na mga bayaran. No, nakausap natin si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, no. Wala ho silang pakialam sa kung korupsyon, flood control, droga, kriminalidad, korupsyon, wala. Impeachara lang ho talaga. Nangungunahan nga itong grupo ng mga ito ng Akbayan Party List, gayon din ng Magdalo. At magsasagawa nga sila dikit-dikit ngayon kayo, ng dikit-dikit. misa Para at kahit mamaya paano, ay may marami mga tingnan. speeches din, no? Yan. Mananawagan Dikit-dikit, sila sa 31. Kamara na aksyonan na nga po. Ito nga mga Yan, dikit-dikit kayo, dikit-dikit para magmukha kayong madami. impeachment complaints na nakahain sa Kamara at nandoon pa rin po ito ngayon sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco. No, kung maalala po ninyo, no, sa mga Wala yan. Iyakan kayo ngayon dahil wala ng impeachment dito kay Bibi Sara. Tama yan. nakalipas na linggo na nakausap natin si SecGen, sinabi niya na meron pa daw fourth impeachment complaint na hinihintay bagong araw sana ipadala na doon sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Pero sila, naiinip na. No? Gusto na nila na aksyonan na po ng Kamara. Ayun o si Baliko. Ayun o si... Naspatan ho natin itong si Baliko. Nakalanta ko. Mamaya lang kaya natin gawan na reaction yung kay Attorney Vic. Focus ho muna tayo dito kay Baliko. Grabe naman yan. Siya, nakakatakot kayo. Pagka ito, nakita ko to sa madilim, tatakbo ko. Mukhang nangangain eh. Ano, mukhang nakangain, mukha siyang mukhang halimaw eh. Itong kanilang mga inihaing impeachment complaint, gusto nilang now na, ngayon na. Dahil kung hihintayin pa daw yung election, sayang daw yung oras, no? Ilang araw na matasayang. At meron pa naman daw sapat na panahon, no? Sa 19th Congress. Grabe naman, palakpakan nun natin ang News 5 sa todo cover dito sa mga na to. Sana noong rally ng mga kababayan nating INC, nakita rin natin yung mga ganyang klaseng yung sadahan. Merong camera. Wala ho! Net 25, SMNI, lang ako talaga ang bumaba doon sa rally ng KOJC, ay ng rally ng INC. Dito, lahat ng stasyon, meron pa kami drone pa dyan meron. Diba? Yan yung sinasabi natin. Sana, fair, itong mga na to, mainstream media na to. Yan, wag ho kayong mga unfair. Magpaka-fair ho tayo sa lahat ng bagay dahil nakikita ho yan ng ating mga kababayan. Ngayon, lahat ng gagawin nyo yan, mababahiran na. Kahit sinasabi nyo serbisyo para sa ating mga kababayan yung pag-cover nyo ng mga ganyan-ganyan pinapakita nyo lang yan na merong dumadalo. So ano pang hinihintay nyo? Punta na rin ako kayo sa... Pero wag ko kayong pupunta. Ang mga namumuno dyan, si Elo Magno, si Trililing, si Baliko, basta lahat ng lahat ng pili ang kanilang pagpuno sa pamahalaan. Mantakin nyo yun mga kababayan. Ang galing yung magsisigaw-sigaw sa impeachment. Pero yung impeachment na yan, wala hong ni isang Pilipino ang malalagyan ng laman sa tiyan. Yung 135 million na sinayang ng COMELEC, di kayo iiyak doon. Ano bang basehan ng impeachment na yan? Yung 125 million na confidential fund na pinag-uusapan sa PASACOA? Anak ng tokwa. Pero yung 135 million na waldas na para lang sa wala, hindi kayo mananawagan para mag-resign yang si George Garcia? Huwag ganun. Ano yan? Lokohan. Lokohan ho yan. Lokohan. Para aksyonan nga po ito. Sige lang. Alam namin, nakikita namin ang nangyayari. So may mga nakikita rin tayo, no? Kanina nandito yung apo nga ni dating Senator ni Noy Aquino, na si Kiko Aquino Dino. Kasama rin siya
na nananawagan at kabilang siya sa mga unang grupo na nag-complaint or nag-file ng complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto nilang managot si VP Sara doon sa mga irregularidad na nakita nga, lalo na doon sa pagbusisi sa kanyang confidential funds, kung paano nga ginastos ito. At, 125 million na pinag-uusapan sa COA na wala pang kasiguraduhan yung mga aligasyon nila, versus 135 billion na susunugin lang dahil mali-mali yung pagkaprit ng balota. Palakpakan natin ang mga walang yang ralista. Diba? Doon sa 135 million na sinayang ni George Garcia, walang umiiyak, walang nananawagan na impeach George Garcia. Impeachable official din ho kasi yan eh. Resign George Garcia. Wala akong ganun. 135 million pesos. Mas malaki ho doon sa 125 million confidential fund. Ano, double standard? Ganun-ganun na lang. Doon sa 135 million ni George Garcia na nasira dahil sa kapalpakan ng pag-iimprenta na yan, doon sa 125 kay VP Sara. Ganon, mananawagan tayo na impeachment. Mga loko-loko pala kayo. Doon sa 1 billion kada araw na flood control na hindi natin malaman kung meron tayong pakinabang, walang sisigaw ng accountability doon sa mga kada isang araw 1 billion. Ganon. Huwag kong ganon. Naglolokohan tayo dyan. Right. pati na rin daw yung grave threats, kumbaga, nung, sorry po, kikiraan ko. Pinagbantaan nga niya yung first couple na sila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos. Wow. Di pro Marcos kayo. Inaano nyo, kumbaga, nasaktan yung mga damdamin nyo nung nagsalita si VP Sara na impeach siya itong ang tawag dito, pag may nangyari sa akin, meron na akong hinar, nagugurgur sa inyo. Well, alam na namin kung sino nagpupondo sa inyo. Sila pala yung, kumbaga, pinagtatanggol, pinaglalaban nyo dyan sa rally na yan. Congratulations sa Malacanang! Nakapagpapunta kayo ng mahigit sa 200. Palakpakan. Grabe naman yan, no? Tuloy. At pati na rin si House Speaker Martin Romualdez. So, nandito tayo ngayon mismo sa harap ng kanilang stage at may nakikita nga tayo nakaset up na magmimisa dito sa kahabaan nga na to ng kalsadang ito at doon nga yung People Power Monument, no? Puno po yung lugar na ito at meron pang dumarating mula nga doon sa likod. Kung maalala ninyo, sinabi nga dati ni Pangulong, sinabi nga, noong nakaraan, nananatili yung posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na wag muna nga na itulak ang anumang efforts or hakbang sa impeachment o pagpapatalsik kay VP Sara Duterte, saying, sinabi pa niya noon, it's just a waste of time. So, ang Kamara naman ngayon, hinihintay natin dahil hanggang ngayon nasa opisina pa rin ng Secretary General yung 3 impeachment complaints. At yung sinabi ni Secretary General Reginald Velasco na may ika-4 na complaint, tinanong natin yon sa ilang pang mga mambabatas at wala naman silang naririnig, no, na meron pa nga susunod or ika-4 na complaint, which they say is yun daw fast track. Kumbaga, yun yung resolution na kapag pirmado ng higit 103 na mga mambabatas o 1/3 ng miyembro ng Kamara, rerekta po yun sa Senado, natatayong impeachment court. Pero ngayon, wala. Ang hirap ng signal. So, pasensya na po at napuputol-putol dahil meron tayong difficulty sa signal. So kanina rin nakausap nga natin si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ang ginagamit nila, meron silang ribbon. Asa nga ba yon? May ribbon silang gamit, yung color peach. And then I asked, bakit peach? Hanap tayo. Ito. Ayan. Lapit tayo. Ito. So tinanong ko yung isa nga sa mga namunguna dito. I asked them, bakit peach yung kanilang color ng ribbon? Dahil? Peach is for impeach. Kailangan impeach sa Duterte ngayon na. Bakit
Pitch for impeach. Ang tatalino nyo. Brad, mag-aral ka nga sa inyo. Nangingi ka pa nga ng pera sa magulang mo eh. Tigil-tigilan mo yan, Brad, ha? Tigil-tigilan yung mga kakaano nyo sa bagay. Pang-alawan, sayang din naman, no? Yung bibigay sa inyo dyan, no? O, yan, okay yan. Kunin nyo lang pagka binigyan kayo. Ano magagawa nyo? Nandyan na kayo, eh. Taklan po. Kunin nyo, ha? Pang-allowance mo na yan, Brad. Kailangan ngayon na. Marami na po yung mga kasalanan niya sa bayan, no? Kasama doon yung nailista na high crimes, rapid corruption. Saan yung high crimes? Mag-i-interview na lang talaga tong News 5 ano pa medyo bano pa yun. At nagpas isang buwan na po, no? Yung simula nung na-file yung mga petition cases. Kaya kailangan may pagulong na po ng House yung ating mga impeachment complaint. Yan siya si Justin mula sa Akbayan Party List. Salamat, Justin. So ngayon nga, hinihintay na lang natin ito munang isasagawang misa. Yung kay Attorney Vic, sa susunod na video na lang. Kasi, yun medyo mababaran ho kasi yung video na yun, interview na yun eh. Makibalita muna ho tayo dito sa mga may dala-dala ng pitch na to. Kulay pitch kasi for impeach. So, ang gagaling. Matatalino talaga, anak ng toko eh. Ewan ko sa inyo. Ng grupo nga nitong mga nagpo-protesta mula dun sa first impeachment and third impeachment complaint na naghain. So yung first impeachment complaint nga, hinihain yan sa pangunguna at inendorso po ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. At yung ikatlo naman ay mula po sa grupo ng mga simbahang katoliko at mga lawyers from Mindanao. No, sila po yung first and third impeachment filers. Hello po. So marami tayong nakikita pa rin palang ibang grupo, no? May kumakain na rin dito. Breakfast nila. Hello. Kain lang. Ma'am. Libre. Kain lang na kain. So tuloy-tuloy pa nga yung pagdagsa ng mga pati dito sa kabilang kalsada, kung makikita po ninyo, ito yung kabilang lane, papasok to I guess dito sa side ng Corinthians yan. Masikip na po yung daloy ng mga sasakyan dahil pati yung kabilang kalsada, napupuno rin po ito ng mga, nakikita yung mga nakaputing yan, sila rin po ay makikipag-participate dito. So bale, ito, sarado po itong lane na ito. Ito po yung malapit nga sa People Power Monument. Yan, sarado po yung buong stretch na yan. At ito naman po yung itsura dito sa kabilang kalsada. So, yung mga dadaan po dito, hanap na lang po muna ng ibang ruta dahil masikip na po yung daloy nga ng trapiko dito. Dahil pati po yung kabilang lane, napupuno na rin po ng mga tao. So again, ito pong protesta na ito ay pinagsanib po na grupo mula sa first and third impeachment filers, no? Yung first, sila yung Akbayan Party List, Magdalo, no? Yung grupo nga nila dating Senador Laila De Lima. At ang third naman ay yung grupo ng mga lawyers mula sa Mindanao at gayon din po ay ang mga grupo ng mga mula sa simbahang Katoliko. Ayan na ho yung kanilang inorganisang rally na kung saan nag-imbita sila sa telebisyon, sa mga radyo, social media, nang hikayat itong si Trillanes, si Cielo Magno, lahat yung mga personalidad na yan, talagang nagtulong-tulong ho para organisahin ang rally na yan. Di naman ho sila nabigo.
Nakakita naman ho siguro tayo ng mga nasa 200, 300 katao nagpunta dyan sa rally na yan. Yan ho kasi ang iniisip nila. Ganito ho kasi yan eh. Gusto ko talaga nilang tapatan yung rally na inorganisa, yung peace rally na inorganisa ng mga kababayan nating INC. Kaso, ang problema ho mga kababayan, sino ba naman ang sasama diyan? Ang mga personalidad na pinupronta diyan saan bilang organizer hindi ho mapagkakatiwalaan. Sino ho sa ating mga kababayan ang nasa matinong kaisipan, kung yan kasi mga yan malamang sa malamang nabayaran yan eh. Nasa matinong kaisipan at meron na mga mas matinong pagkakaabalahan, nasasama dyan sa rally na yan. Kung ang inyong makakasama, ang mga organizer, talagang walang paninindigan. Ang dami hong nangyayaring kabalbalan sa ating bansa. Ang nakikita lang ho nila, impeachment. Sarado ho utak nila. Kahit magunaw na mundo, basta impeachment pa rin ni VP Sara. Kahit magkagulo na, magkagera, magkasalot o kung ano pa man. Kahit na dumami, kahit na binibenta na sa tindahan ang ipinagbabawal na droga, kahit kaliwat kanan na ang mga nawawalang bata, nawawalan ng pyesa ang katawan, pagka natagpuan wala ng buhay, okay lang ho yun sa kanila. Basta ma-impeach si VP Sara. Kahit na ho gumagasta tayo ng 1 bilyon kada araw sa flood control, hindi ho nila i-call out yan. Wala ho silang pakialam dun sa 1 bilyon kada araw. Ang iniisip lang ho nila, ma-impeach si VP Sara. Yan ho yung mga taong dumadalo diyan sa ano na yan, diyan sa lari na yan. Yan ho ang nasa utak ng mga organizer kagaya nitong si Trillanes. Ngayon, ang tanong ho dito, sino ang nasa matinong kaisipan ang sasama sa mga ganitong klaseng pagtitipon? Gayong ang mga organizer hindi natin malaman kung anong nasa utak nila. 'Di ba? Kung ano yung mga iniisip nila. Wala ho silang pakialam sa mga ordinaryong Pilipino kahit na pinagnanakawan na. Sa bagay, baka dun sa ginagawang pagnanakaw na yon, yung mga ibang personalidad, yung mga ibang umuulo dyan sa rally na yan, naaambunan sila sa ginagawang pagnanakaw sa pamahalaan. Di ho natin sinasabi, wala ho tayong binabanggit na pangalan. Sinasabi ho natin dito, kaya baka dahil impeachment lang, ang kanilang nasa utak dahil yung mga nagtutulak sa kanila ay yung mga individual na tumitimon dito sa mga sa mga organizer na to, ang gusto mangyari ma-impeach si VP Sara dahil kung sakaling hindi ma-impeach si VP Sara at makaupo siya bilang presidente sa 2028, tapos na naman hong maliligayang araw nila. Yun lang naman ho ang dahilan sa tingin natin kung bakit talagang gumugusto itong mga walang hiyang to na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Pero yung kay Trilliling, na ho yun? Kumbaga nakasulat na sa kanyang DNA na anti-Duterte siya, ika nga. Kasi nga naman, hindi ho niya matanggap na tinanggihan siya nitong si Tatay Digong na maging Vice President noong 2016. Ano ho yan kumbaga, hindi mo natin malaman kung parang isip bata yang si Trilliling. Kung gusto mo talaga makatulong kay Tatay Digong, makatulong sa pamahalaan, kung hindi ka ginawang Vice President, edi kung talagang naniniwala ka sa mama, kasi hindi ka naman mag-a-apply ng Vice President kung hindi ka naniniwala, di ba? Kung naniniwala ka, hindi ka tinanggap bilang Vice President niya, edi sana, Digong, ako hindi mo ako tinanggap na bilang Vice President, pero naniniwala pa rin ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo na makakapaghatid ka ng tunay na pagbabago. Kahit anong gawin mo, nasa likod mo lang ako, President Rodrigo Duterte. Meron akong ginawa dati, nagkuha ko. Kinubkob namin yung Manila Peninsula, nawala yung mga kutsara at tinidor, mga bedsheet at kung ano pa nawala. Nagkawalaan yung mga gamit. Pero kalimutan na natin yon. Dito sa isa na to, gusto kong gumawa ng tama. Nasa likod mo lang ako, President Duterte. Susuportahan kita all the way. Bibilib na kami sa iyo, Trilliling, kung ganun ginawa mo. Kaso nagmaktol ka na parang bata, parang hindi na pagbigyan ng isang candy. Parang humihingi ka ng isang candy, tapos hindi ka na pagbigyan, nagmaktol ka. Ang ginawa mo, pagkaupo ni Tatay Dig, siniraan mo na siniraan. Hinabol mo ng hinabol, kaya tinagurian kang asong dulol, di ba? Yun ang problema kay Trillanes. Ngayon mga kababayan, ang pinakamaganda ho dito, i-share yung video para mas marami makakita sa ating mga kababayan kung gaano kawalang yan si Antonio Trillanes at lahat ng organizer. Balita ko, yung si Cielo Magno, pili daw ang mga kinu-call out niya. Balita ko, pagdating kay Tamba, tahimik siya. Balita ko, pagdating kay Tamba, yung sapak at suntok niya kay
kay Sara at dito kay Marcos Jr., yung kay Tambaluslos, himas ang ginagawa niya. Ano, madam? Nabili na rin ho ba kayo? Nagtatanong ako ha, Madam Cielo Magno, bakit malamyaho ang bira nyo dito kay baka isend kay Cielo. Oy, Cielo, binabanatan ka ni PH update. Hindi kita binabanatan, madam. Sa totoo nga niyan nung una kita nakita, sabi ko, medyo nagagandahan pa ako sa iyo eh. Yun lang naman ako eh. Kahinaan natin yun pagka nakakita tayo. Ayun na nga mga kababayan, basta madam kung bibira ka, pagka sinapak mo si BP, sinuntok mo si Marcos Jr., sipain mo naman yan si Romualdez para hindi ko kayo napag-aalata. Pagdating kay Romualdez, hinihimas nyo binibaby nyo kalahati naman ng mga problema natin ngayon, kung ating titignan, nanggagaling dyan sa House of Representative. Yung palpak na budget, kanino galing? Dyan sa House of Representative. O, di ba nga, meron proposal yung bawat ahensya ng pamahalaan, pero pagka napagtripan nitong mga walang yang congressman na to, itong proyekto na to, ayaw ko to. Walang nangyayari dito. Tanggalin nyo yan. O, si BP Sara, anong proposal niya? Meron kaming magnegosyo taday, meron kaming libreng sakay. Anong ginawa nila? Redundant yan. Duplication yan. Pero sila yung akap, tupad, kung ano-ano pang kabalbalan, hindi redundant at duplication. So, always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lagi. Ma'am Wildflower, maraming salamat. Thank you very much ha. Thank you very much ha. Maraming salamat Napakalaking tulong nito. Pagkatapos ng video na to, hindi nyo muna ho ako makikita dahil magkakain muna ako ng ramen kasi galing Japan to Magsasabaw muna ako ngayong araw na to. Maraming salamat madam. Mabuhay kayo. God bless God. At sa lahat hindi lang ho dyan kay madam Na-touch lang ako kay madam kasi balaging bago yan. Pero dito sa mga to, maraming Sir Joel, maraming salamat. Yan. Maraming salamat Maraming salamat. Mega love shoutout. Lahat to yan, na-appreciate natin yan. Maraming salamat Mega love shoutout. Mabuhay kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.